ang ginawa ni Jesus bago siya pumasok sa Jerusalem? Ano mga ginawa niya? Naalala niyo po ba? Bukod sa nagturo ng mga mabuting asal, lalo na ang pagturo ng pagmamahal. Pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa-tao. No? Pangalawa, ano pang ginawa ni Jesus? Nagpagaling. No? Nagpagaling ng mga may sakit. Bukod sa pagpapagaling, ano pang ginawa niya? Nagpalayas ng demonyo. Nagpalayas ng mga inalihan ng demonyo. Ano pa? Ang mahalaga? Miracle. Nag-perform ng ginagawa. Ano ba yung Tagalog? Nahapunan. Opo, ano pa po? Isang mahalaga na ginawa niya, Yung nagpakain. yung tungkol sa, sige po, mapakain na ng maraming tao. maraming tao. Tapos, sa mga may kasalanan, anong ginawa ni Jesus? Nagpatawad. No? Patawad. So, kung bubuhin natin, ano ang ginawa ni Jesus? Gaganda. Nagsikripisyo, ano pa? Maraming mga gandang gawa ang ginawa si Jesus. I-connect mo ito sa inggit. No? Marami pala siyang ginawa. Bakit may naiinggit sa kanya? Okay? Bakit? Hindi na kaya yung ganun gawa. Bukod sa hindi niya kaya, no? Hindi nila kaya ang ganung gawain, no? Kasi meron silang striktong mga batas, ang mga Hudyo, no? Tapos, hindi lang yun. Dahil, noong panahon na yun, naghahanap sila ng isang Messiah, ng isang bagong leader, no? So, naiingit sila kasi baka si Jesus ang susunod na mamumuno sa kanila. Kaya naiinggit ang mga tao, naiinggit ang mga hindi lahat na Hudyo, hindi lalo na yung mga authority, no? Yung may mga kapangyarihan, naiinggit sila kay Jesus kasi baka mapalitan sila. Ito yung may isang mahalaga. At mahalaga din ito. Pero ang punto ko na gustong ibahagi sa inyo, una, pag-isipan niyo muna. Pag ikaw ay naiinggit, lahat naman tayo naiinggit, no? Ano yung nangyayari sa iyong buhay? No? Ano yung nangyayari sa iyong pag-iisip? Yung iba nga, alam niyo yung sa Tagalog, no? Bilmoko. Bilmoko yun. Bilmoko yun. Kung anong mayroon ng kapitbahay, kaya, gusto mo rin na mayroon ka. No? Dahil sa inggit. Okay? So, ating pag-usapan, isang bahagi ang inggit. No? Pag-iisip pa natin. No? Okay ba sa inyo na magbahagi din tayo ulit? Okay. Hindi yun na natin pag-usapan. Isang mahalaga na gusto ko lang isabihin na dahil sa inggit, si Jesus ay kanilang ipinatay sa krus. Okay. Pero, pangalawang punto na gusto kong ibahagi ay yun yung pag-uusapan natin ang ating pagninilayan. Sino nakatin sa 8 o'clock na misa? Kayo po. Sino pa po? Ayan. Ngayon ulitin akong isang kanta na yun ang pagninilayan. At least dalawa lang. Akala pa marami. Kasi baka mamaya naulit na. Next sila yung aking pagninilay kanina. Pero isang magandang kanta na ating pakinggan. Habang pinapakinggan natin itong kanta na ito, gusto ko mong ipikit inyong mata. Isang kanta ito ni Ariel Rivera na kanyang kinompose at pinalabas sa Pilipinas noong 1990. Ang pamagat sa ng kantang ito, minsan lang kita ibibigay. Sige po, manahimik kayo saglit at habang ipiplay ko po itong kanta ito.
Ito ang mensahe ni Jesus sa panahon ng Kwaresma, sa panahon ng Holy Week. Minsan lamang kitang iibigin. Pero ang itong minsan ito ay habang magpakailanman. Amen. Nung narinig ko ng kanta ito, kahit ito ay isang love song, ito yung nagsasabi kung gaano tayo kamahal ng Jesus. Binuhis sa kanyang buhay, pero kahit tayo lumayo, kahit tayo ay lumayo sa Kanya dahil sa ating pagkakasala, pero hindi siya lumayo sa atin. Tuloy-tuloy ang Kanyang pagmamahal sa ating buhay. Maraming salamat habang kayo ay nagninilay. Habang kayo po ay nagninilay, hindi ko po talaga kayo intensyon na umiyak. Pero yung mga iyak na kung kayo ay na-touch sa mga mensahe, lalo na sa kanta, ito ay presensya ng Panginoon na nagbibigay at nag-guide sa inyong buhay. Sa puntong ito, hindi ko alam ano susunod, no? Pero gusto ko sana kayo magbahagi, no? Magbahagi na habang nandito tayo bilang OFW, gusto ko itong i-connect sa ating buhay. Una, ano yung pangako na ibinitawan niyo sa inyong pamilya bago kayo umalis? Kung ano man yun, ating pag-isipan. Pangalawa, nung nandito na tayo sa Macau, hindi madali ang buhay. Kayo ay nagsakripisyo, pawis, hindi man siguro dugo, no? Pawis, ugat, uban, eye bags, maraming bagay na inyong sinakripisyo, no? Para makamit yung pangako para sa inyong pamilya. Kung ikaw may asawa, kung ikaw ay binata o dalaga, for sure may pangako ka sa iyong magulang o sa iyong pamilya. Habang nandito ka sa Macau, siyempre hindi madali ang buhay. Kung paminsan sa Pilipinas, masakit isipin na akala nila nandito tayo sa Macau, madali ang buhay, no? Akala nila kumakain tayo na may gold yung ating ginagamit. Pero hindi nila alam na mahirap ang buhay. Habang tayo ay naghihirap, paano mo ginampanan ang iyong pangako? Atin ito pag-isipan. Siguro, magdilig tayo saglit para hindi umaba yung mga katabi nyo, mamaya, at least saglit lang, i-hahali nyo, kaunti lang, no? Kaunti nyo. Paano nyo, una, ano yung pangarap? Kahit simple pangarap, ano ba yung pangarap? Pangalawa, habang ikaw ay naghihirap, saan ka kumakapit? O ano yung ginagawa mo para matupad mo pa rin, magampanan mo pa rin ang iyong pinangarap sa iyong pamilya. Ito yung pangarap ni Jesus sa atin na tuloy-tuloy yung kanyang pagmamahal. Si Jesus nagmamahal sa atin hanggang sa dulo ng ating buhay o sa susunod na henerasyon. Ang tanong naman sa atin, paano naman tayo nangangako sa mga mahal natin sa buhay? Si Jesus naghihirap, pero talagang ginampanan niya, nagsikripisyo na yung kanyang buhay upang matupad yung pangako niya sa kanya Ama. Ikaw, tayo, paano mo? Anong mga ginagawa mo? Mga bagay kung saan ka pumakapit para matupad ang pangako na iyong binitawan
sa inyong pamilya. Manahimik kayo saglit. Mamaya, kung okay lang sa inyo mag-share sa inyong katabi, okay lang po ba? Ayan, sige po. Kahit simple lang, pangako. Pangako. Sige. Manahimik tayo saglit, kahit mga 2-3 minutes. May tanong po ba? Wala po. Malinaw po ba? Ayan, sige po.